Please be seated. Once again, good morning. So our gospel this morning talks about parable of a wedding feast. The kingdom of heaven compared to a wedding feast. So in a wedding feast, of course, you will invite, when we have a fest or wedding fest or wedding celebration, we will invite special guests and visitors. Katong atong mga pinakakusog na bisita, ato tong imbitahon. Pinakababorito nato nga kumpare, mga kinakusga nato nga amigo, kanang mga dignitaries, muna atong pang-ibitahon. Panahon sa kasal. But sad to say that the very important people that were invited are refusing the invitation. So muna atong nahitabo sa atong ebanghelyo karon nga katong mga pinili nga katawhan, mga pinalangga sa host sa nag-invite ni balibad man sa invitation. Nga bisan pag-andam na, ihaw na ang pinatambok nga baka, order na ang tanan, puno na sa dekorasyon, ni balibad, bisan kaduha nagi paadtuan, ni refuse gayon. Tungod kay naa sila'y tagsa-tagsa kay importanteng tuyo. Some of these invited guests went about their business. So busy sa ilang negosyo. And some went to his farm. So luag kayo mga farm. Other to his store. And while other grabbed the servant, beat him, and killed them. So these are the reasons why the invited special guests did not attend the wedding feast celebration. So, importante kayo ang kiniang celebration like this, labi na kining kasal. So, kinahanglan nga ato ging tambungan kay luoy kayo, naihaw na ang baka kinsay mangaon. And because of this, the feast was become open to everyone. Imbis na exclusive na to sa mga kiniang special nga mga bisita, nahimo na siyang open sa tanan. Sugo ang iyang mga servant nga bisan kinsa inyo makita sa dalan, imbitaha. So mo'y gibuhat sa sulugoon nga bisan kinsa ilang makita sa dalan, so ipatambong sa kumbira sa kasal. What happened then is that the place were filled with new invited people. Pero kini nga mga tao, dili gini ang first class unta nga mo-attend sa wedding feast. And when the king saw the guest, he found a man who was not wearing a wedding cloth or wedding clothes. Then the king told the servants, tie him up hand and foot and threw him outside the dark. There he will cry and gnash his teeth. So what is the implication of this in our lives? Karon nga panahon. So we will not talk about the chosen people of God before.
Kaya nabalo naman ta nga sila ang mga pinili gid sa katawhan sa Dios. So sila mga Israelita mao ang first gid nga gibalikan sa Ginoo pagluwas kanila. But we'll talk our situation in the present time. Karon sa atong sitwasyon karon, isip mga alagad sa Dios kung unsa kini karato mahitungod kining usa ka parable sa wedding feast. So God always invite us in wedding and feast celebration. So kanunay ang Ginoo nag-imbita kanato diha sa bangkiti. During Sunday, another special day. A special day for God. But some of our brothers and sisters failed to come for the same reason. So mao gihapon ang kasagara nga mabati nato sa atong mga igsuunan, atong ingon nga nung makakasimba. Busy lagi kayo. Kining busy gid mo isa gid ni ang kuan, isa gining factor nga mo'y makapa baylo nato sa atong pag-alagad sa Ginoo. Busy of our business, busy of our farm, busy of our profession, busy of our leisure time, recreation. And the worst is busy sa pagpakasala. That separate us from the covering of God. So we forget to honor God who is the source of all things. Muni ang atong kasagara, mabuhat, nga gilimta na hinuon nato ang Ginoo nga maoy naghatag o makahatag pa sa atong mga kinahanglan. Can we become successful in our business, in our farm, in our profession, if there is no God that hand it to us, nga naghatag ka nato niini? Mahimo ba tang successful sa atong mga kini ang atong trabaho? Makita batag maayo nga trabaho kung wala ang Ginoo nagpahiluna nining tanan? We should always apply unta kining Matthew 6:33. Nga kanunay nato ning pukpok sa atong hunahunag kasing-kasing nga mo gini atong unahon nga prinsipyo. We must treasure God in our lives. In line with our theme last 2 Sundays, that is about our treasures in life. Ngang asa ang atong katigayunan bahandi ato sa bang atong kasing-kasing. Sa mo ni ang giingon nga lisod kayo ang pag sulod sa gingharian sa Dios sa mga daghan og bahandi kay tungod niini. So entering and living in the kingdom of God is allowing ourselves that Jesus will reign in our hearts and mind. Even though we are in this world, but we can live under His dominion. The same as we live in the kingdom of heaven. So nara sa atong pagpili kung magpuyo ba ta dinhi nga ubos pagmando sa Ginoo or ubos pagmando sa nagmando nini nga kalibutan. We are cleansed by His precious blood. As our psalm response says, I will pour clean water on you and wash away all your sins. So hinlo na ta, angay na ta diha musulod sa gingharian sa Dios. We are now cleansed and we must be clean all the time. Kaya nahinlo naman ta, so dili na sad ta maghugaw-hugaw pa para magpahinlo na sa otro. So the king said in verse 12 of our gospel, friends, how did you get in here without wedding garments or wedding clothes? So wedding clothes is the garments of righteousness that we should wear all the time.
kay gihinlo naman ta sa Ginoo, pwede na kay ta maka-entra diha sa gingharian sa Dios. Sa atong pagsimba, atong sulubon ang atong sapot sa pagkamatarong. Og dili lang panahon sa pagsimba, atong sulubon ang atong sapot sa pagkamatarong bisan mugawas tanini nga simbahan. Kay lisod sa gaya nga bibuutan lang ta kay dinhi sa sulod sa simbahan, pag uli nato sa atong balay, wag yapon tay kalainan sa uban. So useless ang atong pagkakristohanon. Kristohanon lang ta kung naata sa simbahan. So morning kinahanglan nga kita mahimong worthy diha sa gingharian sa Dios. So kinahanglan nga kung matarong ta sa pagsulod nato diha o nangandam ta para mahimutang matarong sa atong pagsimba o pagsulod diha sa tabernacle, sa house of worship, atong giandaman nga himong andam ang atong kasing-kasing sa pag-ambit sa pag-ambit sa iyang pulong o sa pagdawat sa sakramento sa lawas ug dugo. Kinahanglan nga kini nga pagkamatarong dili atong tangtangon sa atong kaugalingon. Bisan sa atong pag-uli sa atong tagsa-tagsa kapanimalay, atong gihapong suoton ang atong pagkamatarong. So muna ang atong kini ang isintro sa atong hunahunag kasing-kasing nga kita makatawhan sa Dios o kinahanglan nga atong isulob kanunay ang pagkamatarong nga gikan sa atong Ginoong Kristo. Please stand.